Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lucy POV. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na silid. Nakahiga ako sa malambot na kama habang nararamdaman ng katawan ko ang malamig na dampi ng hangin mula sa aircon. Wala sa sariling inilibot kong tingin sa paligid at kaagad na napabalikwas ng bangon. Nang muling sumagi sa isipan ko ang mga nangyari bago ako nawala ng malay. Kaagad ako nakaramdam ng takot sa isiping ba ako anong ginawa sa akin ng Senyorito Corton. Tsak na sana ako habang pinapakaramdaman ko ang sarili ko. Ayon sa mga nabasa kong nobela, masakit daw ang pagkababae kapag natsuktsak ng lalaki. Pero wala naman ako nararamdamang kakaiba sa sarili ko kaya kagad akong nakahinga ng maluwag. Hindi ako ginawa ng masama ni Senyorito Corton. Pero bakit niya ako kinidnap? Ano ang kailangan niya sa akin? Dali-dali akong bumaba ng kama at naglakad patungo sa pintuan. At parang gusto ko na namang maiyak na mapansin ko na nakalock yon. Ano ba talagang gustong palabasin ni Senyorito Corton? Bakit niya ako ikinulong at saka anong oras na ba? Bakit hinahanap na ako ni nanay eh? Akmang kakalampagin ko na sana ang pintuan nang marinig ko ang pag-click ng doorknob kaya napaatras ako. Dahan-dahan namang bumukas ang pintuan at muli doon. Kaagad na iniluwa si Senyorito Corton. Iba na ang kasuotan niya ngayon na lalong nagpatingkad sa angkin nitong kagapuhan at gandang lalaki. Sinipat ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago umiling-iling. Si Senyorito, ano pong kailangan nyo? Kidnapping po ito ah. Makukulong po kayo. Hindi ko maiwasang bigkas. Parang gusto nang tumulo ang luha sa aking mga mata dahil sa takot. Kidnapping? Kulong? Nagpapatawa ka ba? Baliwala nitong sagot at naglakad patungo sa kama. Nasundan ko na lang ng ito ng tingin hanggang parang wala lang na nakahiga siya doon. Dahil sa takot kagad naman ako naglakad patungo sa pintuan at pinitang doorknob. Kailangan kong makatakas. Baka kung ano ang maisip gawin sa akin ng taong ito. Hindi ko siya kilala at kailangan ko lang nalaman ng pangalan niya. Hindi ka makakalabas sa kwarto na to hanggat hindi ko sinasabi kaya kung ako sa'yo, mahiga ka na't samahan mo ko matulog, wika nito. Hindi ko na mapigilan pang maluha. Nakalak ang pintuan kaya hindi ko mabuksan. Paano ako makakalabas ng kwartong ito? Paano ako uuwi? Senyorito, ano po bang kailangan niyo sa akin? Bakit niyo po ko dinala dito? Tanong ko sa kabila ng pagikbi. Hindi ako nakarinig ng kahit na anong sagot mula sa kanya at wala din akong lakas ng loob para tignan siya. Bakit kita dinala dito sa kwarto ko? Hindi ko rin alam. Namalayan ko na lang na buhat-buhat na katat na walan ka ng malay. Sagot nito, yun lang ang dahilan niya? Ang babaw naman. Alam ko may pampatulog ang panyong pinaamoy niya sa akin kanina kaya ako nawala ng malay. Pero bakit? Galit ba siya sa akin dahil alam niyang nililigawan ako ng half-brother niya si Aldrin? Pero hindi ko naman kasalanan kung ma-inlove man sa akin ang kadugo niya eh. Kung ganun po sir, hayaan niyo na lang po ako umuwi. Baka nag-aalala na si nanay sa akin eh. Sagot ko. Narinig kong mahina nitong pagtawa kaya napatingin ako sa kanya. Nakaupo na ito ng kama habang matiim na nakatitig sa akin. Gustuhin ko mang iuwi ka pero hindi pwede. Seryoso nitong sagot. Po? Bakit po? Tanong ko. Simple. Ongoing ang party sa ibabat kapag makita ka ni Aldrin. Tsak na magtataka ang gagong yun. Kung bakit kita kasama, baka isipin niya na girlfriend kita. At may kung anong kababalaghan tayong ginawa. Gusto mo bang magalit sa yung boyfriend mo? Seryoso nitong sagot. Baka sang inis sa kanyang boses habang sinasabi ang katagang yun. Pero wala ka namang ginawang masama sa akin, hindi ba? Saka wala naman akong pakialam kung anong sasabihin sa akin ni Aldrin. Wala kaming relasyon, sagot ko. Kagad itong napaismid. I don't think so. Kung ako sa iyo, matulog ka na muna. Wala akong pakialam kung may relasyon man kayo ng half-brother ko. Nakangisi nitong wika at mabilis na bumaba ng kama at naglakad palapit sa akin. Kagad naman ako napaatras dahil sa takot. Hindi, huwag po kayong lumapit sa akin. Sisigaw ako. Nagbabanta akong wika, isang malakas na tawang pinakawalan nito bago namin narinig pareho ang pagkatok ng kusino sa pintuan ng kanyang kwarto. Nagkatinginan na muna kami bago niya ako hinila patungo sa isa pang pintuan at ipinasok sa loob. Dito ka lang sweetheart. Ayaw na ayaw ko na may ibang taong nakakakita sa'yo, lalo na sa ganyang kasuotan. Wika nito't sinipat pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa habang may makahulugang ngiti na nakaguhit sa labi.
Wala sa sariling napatingin ako sa sarili ko at kaagad na nalaki ang mga mata ko sa pagkagulat dahil iba na ang kasuotan ko. Manipis na nightgown at kitang-kitang hubog ng aking katawan. Wala tuloy sa sariling napayakap ako sa aking sariling katawan dahil sa pagkagulat. Manyak! Hindi ko na maiwasang sigaw sa kanya. Ang takot na naramdaman ko sa kanya kanina lang ay biglang naglaho. Binigyan lang ako ng makahulugang ngiti bago nito isinarang pintuan. Tulala naman ako naiwan habang hindi ko mapigilang ilibot ang tingin sa buong paligid. Parang nasa loob ako ng isang malaking cabinet dahil wala akong ibang makita kundi ang mga nakahanger na mga damit at ilang pang personal na gamit na alam kong pag-aari ni Senyorita Corton. Dali-dali kong binuksan ng isa pang nakasarang cabinet at kaagad na tumambad sa akin ng maayos na nakasalansan ng mga t-shirt. Wala na akong pakialam pat kumuha ng isa at sinuot yon. Nakakahiya, hindi ko malang namalayan na tanging manipis na nightgown lang palang takip ng katawan ko. Binihisan ba ako ni Senyorita Corton habang tulog ako? May ginawa ba siyang kababalaghan sa akin habang wala akong malay? Sa isiping iyon, parang gusto kong maiyak habang tinitingnan kong sarili kong refleksyon. Sa salamin, malaki ang t-shirt na nahugot ko mula sa isa sa mga cabinet kaya kagad na natakpan ito ang halos nakabuyang-yang ko ng katawan. Nang masiguro ko na kalmado na ako, maupo muna ako sa isang sulok habang hinihintay na balikan ako ni Senyorito Corton. Natatakot din kasi ako na baka may ibang makakita sa akin dito sa kwarto niya at kung ano pang isipin nila. Ano ba tong kinasadlakan ko? Mabait naman akong anak pero bakit parang sinusubok yata ako ng pagkakataon? Promise, hindi na talaga ako babalik ng mansyon. Pagkatapos nito, iiwas na ako sa mga Montalibano. Kasama na doon kay Aldrin. Anong oras na ba? Hindi ko napigilan tanong sa aking sarili habang nililibot ang tingin sa paligid. Sa sobrang yaman nila, hindi man lang nila naisip na maglagay ng wall clock dito sa kinaroroonan ko. Tsak na nag-aalala na si nanay sa akin. Sila Sarah kaya? Nakauwi na kaya sila? Hinanap kaya nila ako kanina? Sa isiping iyon, kaagad akong tumayo at lakas loob na naglakad patungo sa nakasarang pintuan. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura at hindi ko maiwasang mapangiti dahil hindi nakalak yun. Dahan-dahan ako sumilip sa labas at ganun lang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang mahagip ng tingin kong dalawang figura na abala sa ibabaw ng kama. Oh, Corton, dahan-dahan lang, masyakit. Narinig kong bigkas na mabaeng kalaro nito sa ibabaw ng kama. Ramdam ko sa boses niya ang pagmamakaaw at parang nasasaktan. Hala, anong ginagawa nila? Hindi ko pa maiwasang bigkas habang hindi inaalis ang aking tingin sa dalawang tao na abala sa kanilang ginagawa. Kapareho ito sa nakita ko kanina sa garden pero ibang babae naman. Grabe naman pala itong si Senyorito kung sino-sinong ikinakama. Nakakatakot pala talaga siya. Wah, Corton, I'm coming! Sigaw ng babae pero parang walang narinig si Senyorito. Shucks, akong hindi pa rin maalis-alis ang tingin sa kanilang dalawa. Parang gusto kong pagpawisan ng malapot dahil sa habang pinagmamasdan ng babae na halos mabulunan na sa ginagawa nito. Nanginginig ang mga kamay na kaagad kong isinarang pintuan at naglakad sa pinakadulong bahagi ng walk-in closet at tulalang napaupo. Ano ba? Ganyan ba talaga siya kababoy? Hindi niya malang naisip na nandito lang din ako sa loob ng kwarto. Kadiri naman to si Senyorito. Paano kaya ako makakaalis sa silid na to? Ay, kainis. Malakas kong sambit na parang kinakausap ang sarili. Kaagad kong naitakip ang dalawa kong kamay sa magkabilaan kong tenga dahil umalingaw pa rin sa pandinig kong boses ng babae na parang nasasaktan habang kaulayaw si Senyorito. Promise, ito na talaga ang last at hindi ko nahayaan pa na masidlak ako sa ganitong sitwasyon. Dahil wala naman akong maisip na gawin dito sa loob ng walk-in closet, hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa mahinang tapik sa pisngikot ng imulat kong aking mga mata. Mukha ni Senyorito Corton ang kaagad kong nasilayan. Wala sa sariling kaagad akong napatay at lumayo sa kanya. Pwede na po ba akong umuwi? Kaagad kong tanong. Nakakunot ang noon nito at parang wala sa mood. Huwag niyang sabihin na hindi siya nag-enjoy sa babaeng yon. Baka nabitin. Fine, hintayin mo ko sa labas. Magbibihis lang ako. Sagot nito, kaagad naman ako napatakbo palabas ng walk-in closet. Natatakot ako na baka ako naman ang pagbalingan niya. Nang makapasok ako sa loob ng kwarto nito, hindi nakaligtas sa paningin ko ang magulong ayos ng kama para hindi naanan ng malakas na bagyo. Hindi ko tuloy maiwasan na panayuan ng balahibo sa katawan. Parang nakakadiri. Kanina sa kamang yan, ako nakahiga tapos dyan din sila nagjugjugan ng babaeng kasama niya.
Kaya siguro sa pilitan akong dinala na senyorito dito sa kwarto niya dahil gusto niya marahil akong gawing audience habang nakipagtalik sa kung sinong babaeng yun. Pambihira talaga. Sa kakaikot ng paningin ko sa paligid, lumanding ang mga mata ko sa isang familyar na kasuotan na maayos na nakatupi sa sofa. Yan yung suot ko kanina, kaagad ko yung dinampot at nagpalingalinga sa paligid. Napakong mga mata ko sa isa pang pintuang nakasara kaya nagmamadali akong naglakad patungo doon. Eto palang banyo kaya kaagad akong pumasok sa loob para makapagpalit. Muna ng damit, awkward naman tong kung suot-suot ko na uwi ako ng bahay. Baka kung anong isipin ni nanay sa akin. Pagkatapos kong magpalit ng damit, dali-dali akong lumabas ng banyo. Kinapa ko pa ang bulsa ng pantalon ko at nakahinga ako ng maluwag dahil nasa bulsa ko pa rin ng sobre na may lamang perang ibinayad sa akin kanina ni Doña Rebecca. Let's go. Anang yamot na boses ni Senyorito Corton. Tanging pagtango lang naman ang naging sagot ko sa kanya at mabilis na kaming lumabas ng kwarto. Sumunod ka sa akin. Motoridad na wika nito pero hindi ko na siya sinagot pa. Natatakot kasi ako na baka may makakita sa amin. This oras na ng gabi't magkasama kaming lumabas ng kwarto nito. Wala na akong time para humanga sa mga nadaanan namin. Magarbong ayos ng masyon pero sa sobrang kabang naramdaman ko, hindi ko na na-appreciate yon. Ang gusto ko lang sa mga sandaling ito ay makalabas ng masyon na walang nakakita sa amin at makauwi na ng bahay. Nakahinga lang ako ng maluwag na tuluyan na ako nakasakay sa kotse ni Senyorito Corton. Sobrang tahimik ng paligid dahil halos 2:00 na pala ng madaling araw. Nag-alala ako dahil alam kong kanina pa ako hinahanap ni nanay at tsak na nag-aalala na din ito sa akin. Tahimik ang buong paligid. Tanging kotse lang yata ni Senyorito Corton ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Sobrang dilim ng kapaligiran dahil tanging malamlam na liwanag mula sa poste ng ilaw at ng sasakyan ni Senyorito ang umilaw sa buong kapaligiran. Private property at bahagyang hasyenda Montelibano itong dinaraanan namin. Kaya ganitong senaryo, alam kong isang malawak na palayan ang dinadaanan namin ngayon. Nakakakaba at nakakatakot pero wala akong choice kundi manahimik na lang din. Buti nga tinayaan niya na akong lumabas ng kwarto niya na walang masamang nangyayari sa akin. Tapos ihatid niya pa ako. Kahit papaano may natitira pa naman siguro tong konsensya. Hindi niya ako hinayaang umuwing mag-isa sa bahay namin. Maglalakad talaga ako kapag nangyari yon. Dahil wala namang masasakyan sa bahaging to ng hasyenda. May relasyon ba kayo ng half-brother ko? Hindi ko pa maiwasang mapapitlag sa gulat ng bigla itong nagsalita. Akala ko talaga wala tong balak na magsalita hanggang sa maihatid niya ako. Wala sa sariling napasulyap ako sa kanya at kita ko kung gaano siya kaseryoso habang nakatutok ang kanyang paningin sa harapan. Po? Naku, hindi po. Wala po kaming relasyon ni Aldrin. Walang pag-anilangan ko sagot habang nakatitig sa harapang bahagi ng sasakyan. Kaunting drive na lang at makakalabas na kami ng asyenda at tatahakin na namin ang public road pa uwi ng bahay. Are you sure? Seryoso nitong tanong, kaagad naman akong tumango. Bata pa po ako, senyorito, at wala pa po akong balak makipag-boyfriend. Sagot ko naman sa kanya, saglitong nanahimik bago nagsalita. Good, kung ganun, pwede kitang i-offera ng isang proposal. Sagot nito, natigilan naman ako, hindi ko alam kung anong iisasagot ko, lalo na't hindi ko maintindihan ang ibig niya sabihin. 18 years old ka na rin, right? Nasa legal age na para magpakasal. Tanong nito, opo, pero wala pa po akong balak magpakasal, ayaw ko po nga po makipag-boyfriend eh. Sagot ko naman sa kanya, alam mo bang reason kung bakit magkasama tayo ngayon? Alam mo ba ang dahilan kung bakit kita sa pilitang sinama sa kwarto ko? Tanong nito, kaagad naman akong umiling. Hindi kita pag-aaksaya ng panahon kung wala akong mahihita sa'yo. Hindi ako magpapakapuyat para lang ipag-drive kita ngayong madaling araw kung wala akong kailangan sa'yo. Wika nito, hindi ako nakaimik, natatakot ako magtanong dahil feeling ko. May laman ang sinasabi niya ngayon. I have a proposal for you pero palagi mong tatandaan hindi ako tumatanggap ng no na sagot. Lahat ng gusto ko nakukuha ko sa pinakamadaling paraan kaya sana naman makipag-cooperate ka sa akin. I don't have time at gusto kong i-execute sa lalong madaling panahon ang mga plano ko at sana wag mo kong biguin, Lucy. Muling bigkas nito. Tulala naman ako napatitig sa kanya, lalo akong kinabahan dahil bago makalabas sa boundary ng Hacienda Montelibano. Ang kotse tinigil niya yon. Ano po bang ibig niya sabihin? Halos maiyak ako sa kaba na tanong ko sa kanya. Feeling ko talaga seryoso kailangan niya sa akin dahil nagawa niya akong paamuin ng pampatulog kanina para siguro magkaroon siya ng time na magkausap kami. I want you to marry me, Lucy. Sagot nito nagpaawang sa labi ko. Hindi ko na napigilan pang napatitig sa kanya. Madilim sa paligid pero naaninag ko sa kanya mukha kung gaano siya kaseryoso ngayon.
Ano sabi mo, kasal? Gusto mo magpakasal tayo? Halos pabulong kong tanong sa kanya. Kagad tong humarap sa akin at seryoso kung tinitigan sa mga mata. Kagad naman ako napaiwas ang tingin sa kanya. You heard it right. Marry me and I will give you everything what you need. Hindi ka na maghihirap. Marami akong pera at kaya kong ibigay lahat ng mga pangangailangan mo. Mamumuhay ka na parang isang prinsesa sa piling ko. Sagot nito sa akin. Parang gusto ko namang pagpawisan ng malapot dahil sa sinabi niya. Ang kasal ay isang sagradong bagay at para lang yan sa dalawang taong nagmamahalan. Bakit kay bilis para sa kanyang i-offer sa akin iyon na wala namang kaming relasyon? Isa paliban sa apelyido nitong Montalibano at pagiging babaero nito, wala na ako idea kung ano pang klaseng tao siya. Paano kung ayaw ko? Hindi po ako interesado sa yaman niya at kahit na mahirap lang ako. Kaya ko naman po magtiis hindi po ako mukhang pera. Sagot ko sa kanya. Hindi naman nakaligtas sa paningin kong pagnising ito. Nakalimutan mo na bang sinabi ko sa'yo kanina? Na hindi ako tumatanggap ng salitang no. Sa lahat ng ayaw ko, yung nare-reject ako at hindi mo ko kilala, Lucy. Lahat kaya kong gawin, mapasakan lang ang lahat ng bagay na naisin ko. Sagot nito sa akin at makahulugan akong tinitigan, lalo naman ako nakaramdam ng takot. Pero bakit ako? Hindi po ako interesado sa pera mo at marami namang babae dyan na willing kang pakasalan na. Isa pa, kahit na mahirap ako, hindi niyo po ako mapipilit na magpakasal sa'yo. Hindi pwede, sagot ko naman sa kanya. Pilit kong tinatagan ng sarili ko na kahit ang totoo na ilang na ako sa kanya. Ibang klase ang taong ito. Anong palagi niya sa mga taong nakakasalamuhan niya? Isang laruan at pwede niyang diktahan masunod lang ang gusto niya. Bakit ikaw? Simple, alam kong malaki ang pagkagusto sa'yo ng half-brother ko. And I don't like it. Galit ako sa kanya at gusto kong ipakita sa kanya na lahat na meron siya kaya kong kunin harap-harapan. Kahit ng babaeng pinakamamahal niya. Sagot nito habang nakangisit makahulugan akong tinitigan. Parang biglang sumakit ang ulo ko sa sinabi niya. May sama pala ito ng loob sa kapatid niya pero gusto niya akong idamay. Nasaan ang hustisya? Wala naman po akong kasalanan sa inyo para idamay niyo po ako. Isa pa, hindi pa po ako ready na magpakasal. Sorry po pero sana, huwag na lang po ako. Kung hindi niyo po ako gusto para sa kapatid mo, bukas na bukas din iwasan ko na siya. Sagot ko naman. Umaasa ako na sana magbagong isip niya total wala rin naman talaga akong balak na patulan si Aldrin. May balak ka ng patulan ng half-brother ko or walang magpapakasal ka pa rin sa akin. Sagot nito't muling pinarangkada ang sasakyan. Hindi na ako nakaimik pa, nanahimik na rin naman ito na siyang labis kong pinagpapasalamat. Maayos naman kami nakarating sa maliit naming bahay. Nagtaka pa ako dahil bukas ang ilaw. Gayunpaman kaagad na rin akong lumabas ng kotse hindi kinakausap sa Senyorito Corton. Kung gusto niya akong pakasalan, bahala siya. Hindi niya ako mapipilit lalo na. Ngayon nakawala na ako sa mga kamay niya. Maayos akong nakauwi kaya dapat nang nakalimutan ko na rin ang mga nangyari ngayon at huwag nang isipin pang kanyang walang kwentang proposal. Diyos ko Lucy, saan ka ba galing? Bigla kang nawala sa mansyon. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang? Nagulat pa ako dahil ang malaalang kaibigan ko si Sarang sumalubong sa akin. Napasulya pa ako sa maliit naming bahay at nagtaka ako dahil hindi man lang ako sinalubong ni nanay. Hanggat hindi ako nakakauwi ng bahay, hindi din kasi talaga to nakakatulog sa kakahintay sa akin. Mahabang istorya. Teka lang, tulog na ba si nanay sa kagabi na? Bakit hindi ka pa natutulog? Nagtatakaw tanong sa kanya takmang maglalakad na ako. Papasok ng bahay pero kagad niya akong hinawakan sa kamay. Lucy, wala si nanay Matilde. Seryoso nitong wika sa akin. Kagad naman napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Paano walagay nandito lang siya kanina sa bahay bago ako umalis kanina? Isa pa pinagbawalan ko na siya magtrabaho kaya imposibleng sinasabi ni Sarah ngayon. Anong ibig mong sabihin? Saan nagpunta si nanay? Tanong ko. Sumulyap muna to sa gawin ng sasakyan ni Senyorito Corton na hindi pa rin umaalis at mukhang nakatingin din sa gawin namin. Sinugod namin siya sa ospital. I-check ko sana kung nakauwi ka na kanina. Pero naabutan ko siya na walang mali sa sahig na kusina niyo. Sagot nito, kaagad na lalaki ang mga mata ko sa pagkagulat, biglang ragasan na takot ng puso ko. Dahil sa narinig ko kay Sarah. Ano? Paano? Kamusta siya? Kamusta si nanay? Tanong ko. Parang gusto ko nang maiyak sa sobrang pag-aalala. Kailangan niyang i-confine Lucy na stroke siya at kailangan niya munang obserbahan sa ospital. Sagot nito, kaagad na lalaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Hindi ako makapaniwala na patitig kay Sarah. Stroke? Na-stroke si nanay? Tanong ko kaagad tong tumango. O at kasalukuyan siyang nasa ICU ngayon para obserbahan. Pasensya ka na Lucia pero kailangan na malaking halaga para mabayaran ng mga bayarin sa ospital. Nagbigay na kami ng down payment kanina para lang i-admit si nanay mo. Pero hindi pa rin sapat yun. Sorry talaga, Lucy. Wika nito, hindi ko na napigilan pang mapaiyak para akong pinagsakloban ng langit at lupa sa narinig ko.
Mula kay Sarah, hindi ko kakalain na haharap ako sa ganitong klaseng pagsubok. Si Nanay Matilde lang meron ako. Hindi ko kayang mabuhay kung wala siya. Sarah, gusto ko siyang makita. Gusto ko makita si Nanay. Umiyak na bigkas ko sa kanya. Kita naman sa mga mata ni Sarah ang pakikisimpatya. Habang nakatitig sa akin, hinintay talaga kita, Lucy, para masamahan kita kay Nanay Matilde. Sagot nito. Tumango ako at hindi na ako nag-abala pang muli sulyapan ang bahay namin. Dali-dali kong hinila si Sarah paalis at bago pa kami nakarating sa kotse ni Senyorita Corton, bumukas ng bahaging driver's seat at bumabato. Naramdaman ko naman na bahagyang natigilan si Sarah. Pagkakita kay Senyorita Corton, nagtataka tumitik sa akin pero wala na akong panahon na magpaliwanag, lalo nang naglakad na palapit sa amin si Senyorito. What happened? Saan kayo pupunta? Seryoso nitong tanong habang nakatitig sa akin. Lalong nagsalubong ang kilay nito nang mapansin niya ang luha sa aking mga mata. Senyorito, nasa ospital po kasi ang nanay ni Lucy at pupuntahan namin siya. Si Sarah nang sumagot, halos hindi na kasi ako makapagsalita dahil sa sobrang pag-alala para kay nanay. Ganun ba? Kung ganun, ihahatid ko na kayo, sumakay na kayo ng kotse. Sagot naman ni Senyorito Corton, walang dahilan para tanggihan kung ino-offer niya. Dahil gusto ko na rin kasi talagang makarating ng ospital sa lalong madaling panahon. Isa pa, mahirap makahanap ng pampasaherong sasakyan kapag mga ganitong oras na. Ano ang gagawin ni Lucy ngayon nasa panganib ang kanyang inang si Matilde? Mapipilitan kaya siyang tanggapin ang offer na Corton na magpakasal sila. Kapalit ang perang kailangan ng kanyang ina sa pagpapagamot, yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.